Mga kasaysayan ng Noli Me Tangere. Kabanata 15, ang mga sakristan. Patuloy ang pananalasa ng malakas na unos o bagyo ng gabing iyon na labis na kinabahala ng maraming tao. Tumugtog noon ang plegarya ng kampana. Samantala, nasa ikalawang bahagi ng kampanaryo ang dalawang batang sakristan na naglilingkod sa kumbento. Isiniksik ng nakababata ang kanyang katawan sa kapatid dahil sa magkahalong takot sa kulog at lamig na lalong damandama sa kanilang kinalalagyan. Magkahawig ang dalawa, maliban sa mga mata ng panganay na higit na kababasahan ng katapangan at katiningan ng kalooban. Maralita lamang kanilang kasuotan, tagpi-tagpi at marusing ang kanilang kasuotan. Nakaupo sila sa putol na kahoy at kapwa may tangad na lubid, ang duloy nasa ikatlong palapag. Sana'y kasama natin ang nanay sa bahay ngayon. Dooy, yayakapin niya ako kahit hindi ko mararamdaman ang anuman takot. Ang napabuntong hiningang nawika ng nakababatang kapatid. Hindi tumugon ang nakatatandang kapatid na sa malas ay may malalim na iniisip. Dinugtong nito muli ang batingaw. Palagi bang ganito na lang tayo, kuya? Ibig ko magkasakit sana tayo bukas para nasa bahay na lang tayo. Yung sakit bang nagtataga sa mahabang panahon upang ako'y matingnan at mapangalagaan ni inay at hindi na tayo pabalikin pa sa kumbento. Ang patuloy ni Crispin. Sa gayoy, hindi na ako mapagbintangang magnanakaw at hindi mapalo. Ikaw rin, kuya. Pareho sana tayo na mararamdaman bukas para hindi ka na rin pabalikin dito. Doon na lang tayo sa atin. Ang patuloy ni Crispin. Tumuto si Basilio at ipinaliwanag sa kapatid ang kanilang magiging kalagayan kapag hindi sila nagtrabaho sa kumbento. Gutom ang aabutin nilang lahat. Itinanong ni Crispin kay Basilio kung ang halagang 2 onsang binibintang sa kanya ay magkano. Kasing halaga yun ng 32 piso. Ang tinugon ni Basilio. Nang maunawaan ng bata kung gaano kalaki ang nasabing halaga ay natigilan ito. Si Crispin ay nagmuni-muni, aniyay. Buti pang magnakaw na nga alang ako. Crispin! Ang pasigaw na saway na nakakatandang kapatid. Sinabi ng nakababatang kapatid na huwag sa kanyang magalit, sapagkat inaalala naman niya ang parusang igagawad sa kanya ng sakristan mayor sa oras na hindi niya nailitaw ang 2 osang iyon na talaga namang hindi niya kinuha. Biglang natigilan si Crispin nang lumitaw ang sakristan mayor na dahan-dahang nakapanig. Si Basilo'y kinagalitan sa sakristang mayor at minultahan dahil sa hindi raw tama ang pagtugtog ng batingaw. At si Crispin daw ay maiiwan sa kumbento ng gabing iyon sapagkat hindi niya inilabas ang 2 osang binibintang na ninakaw niya. Nakiusap si Basilio na pauwi na silang dalawa dahil sa linggo na nilang hindi nakikita ang kanilang ina. Bukod sa ganap na ikasiyam na, ay bawal na ang paglalakad sa lansangan. Ngunit hindi pumayag ang malupit na sakristang mayor, kinaladkad nitong pababa ang nagtutumangis na si Crispin. Walang magawa si Basilio. Dinig na dinig niya ang palot tampal na ginagawa sa murang katawan ng kapatid, hanggang sa mga lagapak at sigaw ay naparam nang mapinit ang pinto. Hindi na natiis ang kalapastanganan sa kanyang kapatid, kaya't pag-alis ng sakristang mayor ay pinagbuhol niya ang lubid. Itinali ang isang dulo sa haligi ng barandilya at utay-utay na nagpadaos-os sa gitna ng kadiliman. Salamat! Hanggang sa muli! Huwag kalimutang mag-like,
mag-share at mag-subscribe para sa susunod pang mga kabanata.